Oh my. Sa lamig ng klima sa lugar na yon, she might catch a cold. Unluckily, manipis pa ang suot niyang pantulog. She was not wearing a jacket, kaya damang-dama niya ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Parang naiiyak siya ng sandaling yun. She was so helpless. She really felt that. Niyakap niyang sarili. Nakakaawa ang kalagayan niya. She never felt that way before. Hindi siya kailanman naging kaawa-awa noon. With her parents' power and money, imposibleng maging kaawa-awa siya. Yes, hectic man ang schedule ng daddy niya. Lagi mang busy ang kanyang mommy sa pag-attend sa mga charity functions na ibibigay naman ng mga ito ang lahat ng bagay na gusto niya. Natugunan ng mga ito ang lahat ng hilingin niya. Hindi siya kailanman naghanap ng kalinga. She understand her parents. Hindi niya naisip na nakakaawa siya dahil hindi siya halos mapansin ng mga ito. Hindi niya inisip na hindi siya mahal ng mga magulang dahil lang hindi niya nakakasama ang mga ito tuwing umagahan, tanghalian at hapunan. At kapag may mga events sa school, expected niyang di makakadalo ang mga ito kahit na isa siya sa performer sa stage. She really never care kung di siya pansinin ng mga ito dahil nakukuha pa rin niya naman ng pansin na kailangan niya sa ibang tao. She was a campus queen bee, kaya maraming humahanga at pumapansin sa kanya. Doon palang kontento na siya. Pinalis niya sa isip ang mga iniisip at ngumiti ng mapait. Pinagtuunan niya ng pansin kung saan siya matutulog. Tumingin siya sa buhanginan. Doon siya hihiga at magpapalipas ng gabi? Kakayanin kaya niya ang matulog doon? Pero kung doon siya matutulog, makikita kaagad siya ni Ram kung doon siya basta hihilata. Imposibleng hindi siya hanapin ng tinamaan ng loko. Malamang, sa oras na to, nakarecover na ito at hinahanap na siya. Naku, malalagot siya tiyak kapag nakita siya nito. Mabilis siyang nag-isip kung saan ulit siya pupunta. Saan pa ba siya pwedeng pumunta sa islang yun? May bumbilyang lumiwanag sa isip niya. Iisa lang ang pumasok sa kanya. Ang pumunta sa gitna ng kagubatan para doon magtago. Wala naman siguro monster doon. Pumihit siya patalikod para lang bumangga sa isang matigas na bagay. Aba, hindi pala bagay. Isa yung katawan. Maskuladong katawan. Kumabog ang dibdib niya ng doble. Parang in slow motion na nagangat siya ng muka. Sinalubong siya ng madilim na anyo ni Ram. Napaurong siya. Are you out of your mind, Catherine? Napakurap siya sa lakas ng sigaw nito. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ikakapahamak mo ang nalalaman mong pagtakas-takas? Hindi siya makasagot. Galit na galit kasi ang anyo nito. Mabibigyan yata siya sa lakas ng sigaw nito. He was that angry. Natakot siya. Kaya binawi niya sa binata ang kanyang braso at tumalikod. Sabay takbo ng mabilis. Catherine! Tawag ng binata sa kanya at naramdaman niyang tumakbo din ito para habulin siya. Binilisan niya ang takbo sa takot na maabutan siya nito. Pero dahil paeng-eng-eng siya, hindi niya napansin ang tuyong sanga na nakahara sa daan niya. Tuloy naging dahilan yun upang madapa siya at mapasubsob sa buhanginan. Aray! Ano ba naman, Catherine? Hinihingal na dinaluhan siya ni Ram at inalalayan siyang makatayo. Aray ko! Tignan ko nga. Sinipat nito ang tuhod niya. May sugat nga yun. Gasgas lang at may konting dugo. Pumalatak ang binata na makita yon. Umiiling na nagsalita ito. Yan, nasugatan ka pa. May patakbo-takbo ka bang nalalaman eh? Napahikbi siya. Why are you crying? Tanong nito na makitang umiiyak siya. Pinahid niya ang luha at tiningnan ito na masama. What do you think? Nadapa ka, nasugatan. Yun lang ay iniyak mo? Hindi ba dapat? Kasalanan mo to eh. Kung di mo ako hinabol, di ako madadapa. So it's my fault? Definitely. Okay, it's my fault then. Buti inamin mo. Pero it's your fault too. At bakit naman? Dahil tumakbo ka sa labas ng bahay. I need to follow you because I want to keep you safe. Gabi na pero lumabas ka pa. Hindi mo ba alam na delikado dito sa labas? At mukhang may bala ka pang pumunta sa gubat. Ano bang gusto mong gawin? Magpalapa sa mga lobo dito sa isla? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. May lobo dito? At malapit lang sa yung lobong yun. Hindi nga. Oo, tingnan mo. Nasa likod mo lang siya. Dahan-dahan siya na lumingon. Kumakabog ng husto ang dibdib niya sa takot. Ngunit paglingon niya, wala naman siyang nakita. Napakunot noo siya.
Pinagloloko ko lang ba siya ni Ram? Wala naman. Sinalubong siya ng maiinit na labi ni Ram pagharap niya. Her eyes widened in shock. Bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang, bakit ba? Umalis ka na nga. At iwanan kita dito mag-isa? I don't think so. Uuwi ka sa bahay kasama ko. Gagamutin ko din yung sugat mo sa bahay. Sasama ako sa'yo. Hindi mo ko kailangang hilahin. Good girl. Akala ko magpapaiwan ka talaga. Kasi kapag nagpaiwan ka, baka may lobong lumapa sa'yo dito. Ikaw rin. Sasama na nga ako. Di mo na kailangang gumawa ng kwento para lang manakot. Mahinang tumawa ito. Hindi pa siya nakakailang hakbang nang biglang mabuwal siya. Nanlalambot kasi ang kanyang mga tuhod at kulang na ang lakas niya. Nakagat niya ang ibabang labi. Dinaluhan siya ng binata. Di mo naman kaya maglakad eh. Halika nga. Sumampa ka na lang sa akin, bilis. Angkas na. Nag-aatubili pa siyang gawin yun, ngunit sa huli sumampa din naman siya. Kung ganyan ka ba kasunurin sa akin, di sana di tayo nagkakagalit. Che, ngayon lang ako masunurin kasi kailangan kita. Anong sabi mo? Bigi ka ba? Hindi, pero gusto ko lang ulitin mo yung sinabi mo. Ngayon lang ako magiging masunurin sa'yo kasi kailangan kita. Inulit ko na, masaya ka na? Oo. Ano ba nakakasaya doon sa sinabi ko? Hindi ba dapat magalit ka kasi siguradong bukas magiging magkaaway ulit tayo? Masaya na ako malaman na kailangan mo rin ako. Ang babaw mo. Parehas lang kita. Ikaw umiyak dahil lang sa nadapa ka. Kababawan din yun. Ano ba ang dapat kong gawin? Tumawa? Humalakhak? O sumayaw at isigaw na, nadapa ako? Hindi naman. Ano? Paki-explain nga. Dapat di ka umiyak. Dapat minura mo yung sanga kasi hindi siya tumitingin sa tinatakbuhan niya. Loko ka. Pinalo niya ito. May palagay siyang para sa kanyang sinabi nito. Tumawa ang lalaki. Nakakahawa kasi ang tawa nito, puno ng buhay. Hindi na ito umimik pa pagkatapos nun. Pareho silang tahimik lamang, naghikab siya. She felt sleepy. Parang gusto na niyang tumulog at inihilig niya ang ulo sa balikat ni Ram. She felt him tense. Nagsalita ito. Bakit? Anong bakit? Inaantok na ako. Pakiramdam niya ay said na ang kanyang lakas. Panlalambot ang namayani sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang mga mata. Andito na tayo. Maya-maya ay sabi ni Ram. Hanggang sa tuluyan na siyang iginupo ng antok. Nagising si Catherine sa kalagitnaan ng gabi nang marinig niya ang walang humpay na pagkatok sa pinto ng kwartong tinutulugan niya. Kinusot-kusot niya ang mga mata. Ano naman kayang kailangan sa kanya ni Ram sa ganong oras? Ang sarap-sarap ng tulog niya pero inistorbo ng binata. Nakakainis naman. Patuloy pa rin ang pagkatok at napapakinig niya ang tila pagungol na pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nagtaka siya. Ano naman kayang trip ng lalaking yun? Bumangon siya at lumapit dito. Binuksan niya yon at napatili siya nang mabungaran si Ram. Ay, mabaging langit! Bakit ba hindi? Walang saplot sa katawan ng binata. My goodness. Ginawa niya ang gagawin ng kahit sinong babae makakita ng lalaking walang suot. Nagtititiling tumakbo siya pabalik sa kama. But that was a very bad move. Dahil madali siyang na-corner doon ng binata. Maring hinawakan siya ng lalaki sa mga braso niya at inihiga siya. Hindi siya makapalag dahil mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Ram, let me go! Nagsimula na ring tumulo ang mga luha niya. Bakit kaya ginagawa nito ni Ram sa kanya? Nanlaki ang mata niya nang umibabaw sa kanya ito. Abot-abot ang pagtutol ng kanyang isip sa maaaring maganap. Ngunit nakakagulat, wala man lang emosyon sa mukha ni Ram. Tila hindi nito napapakinggan ang mga sigaw niya. Maya-maya niyakap siya nito at hinalikan. Isang mainit at mapusok na halik ang binigay nito sa kanya. Puno ng pangangailangan ang halik na yon. Kusang tumigil sa pagdaloy ang luha niya at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumigil din siya sa pagpupumilit na makawala. At kahit nabigla siya sa ginawa ng binata, ay binalot ng kasiyahan ang kanyang dibdib. Tinugon niya ang mapusok na halik nito. At ilang saglit naramdaman niyang may hinaklit ito. Nagningas ang pakiramdam niya. Akin ka lang, Catherine. Akin ka lang. Ngunit napasigaw siya sa ginawa ng lalaki. Biglang napadilat si Catherine. Wala si Ram sa ibabaw niya at maayos pa rin nasuot niya ang kanyang pantulog. Wala rin kakaibang nangyari sa kanya. Bumangon siya, panaginip lang. An erotic dream. Yes, it is. Oh, thank God.
Mabuti na lamang at isa lang yung panaginip. Pero hindi niya maiwasang magtaka at matanong ang sarili. Bakit siya nananaginip ng ganong kakaibang panaginip? As if it was meant to happen to her. No, tutol ng isip niya. That would not happen to her. Hindi niya mapapayagang magkatotoo ang panaginip niya. If there is someone na makakakuha sa innocence niya, it would be her future husband. Yes, para lang sa lalaking pakakasalan niya. Iaalay niya ang pagkakababae niya at katawan. It would not be Ram. That real monster doesn't deserve her precious gem. Hindi siya papayag na maangkin siya nito, tulad ng nasa panaginip niya. Ngunit may isang bahagi ng isip niya ang sumabat at sinabing, nagustuhan mo naman kung anong ginawa niya sa'yo, di ba? Agad-agad ang pag-iling na ginawa niya. Hindi niya nagustuhan ang ginawa sa kanya ni Ram sa panaginip. Yes, he might be a good kisser and good lover on her dream. Kahit tila alam ng lalaki kung paano masiyahan siya, ay hindi niya nagustuhan ang nangyari sa panaginip. And why she is thinking and making a big deal of her crazy dream. Napatingin siya sa pinto ng kwarto nang may kumatok. Maya-maya bumukas yun at niluwas si Ram. Good morning. Morning. May dala itong tray na may lamang sandwich at isang basong gatas. Wala itong suot na pangitaas. Tanging shorts lang ang suot nito. Tuloy hindi niya maiwasang pakatitigan ang magandang hubog ng katawan nito. Perpekto ang abs nito at maganda ang porma ng balikat. Wala siyang masabi. Nag-init ang pisngi niya nang mahuli nitong nakatingin siya sa katawan nito. Isang aroganteng ngiti ang sumilis sa labi nito. Pero wala siyang narinig na pagmamayabang dito katulad ng inaasahan niya. Instead, he put the tray on the side table of the bed. Pagkatapos noon ay tinanong siya nito. Ayos lang bang tulog mo? Yes. Dumako ang tingin niya sa labi ng binata. Naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi nang dumaloy sa isipan niya kung paano siya hinalikan nito sa kanyang panaginip. Ayos na ba ang tuhod mo? Ha? Oy, Catherine, are you okay? Yes, I'm okay. Iniiwas niya ang tingin sa mapanuksong labi nito. Are you sure? Oo naman. Why? You look tense and it seems you are. Wait, are you blushing? No. Defensive na sagot niya. I'm not blushing. Then bakit namumula ang pisngi mo? Natural yan. Sadyang mapula ang pisngi ko tuwing umaga. Talaga? Yes, ako ang pinakamagandang bagong gising eh. Yes, you are. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin yan. Matagal ko nang alam ang bagay na yan. Hinaplos nito ang pisngi niya at tiningnan siya na para bang siya ang pinakamagandang babae na nakita nito. Kakaibang init ang hatid ng paghaplos nito sa kanyang pisngi. Nilapit nito ang mukha sa kanya at kinintalan siya ng halik sa labi. Mabilis lang yun ngunit kakaibang saya kaagad ang lumukob sa kanya. Parang gumanda ang sikat ng araw ng umagang yun. Na-disappoint siya nang biglang lumayo ito sa kanya tumayo. Mag-breakfast ka na. Pagkatapos bumaba ka sa sala, may pupuntahan tayo. Aalis tayo dito sa isla? Hindi, dito lang tayo. Then, where are we going? Malalaman mo rin yung mamaya. Hindi mo pa ba ako ibaba? Mag-breakfast ka na. May gagawin lang ako. Pagsabi nun, tumalikod na ito. Humugot siya ng malalim na hininga. Ano pa ba ang aasahan niya? Hindi siya makakaasang ilalabas siya ni Ram sa islang yun. Siyempre, doon lang siya. Hindi niya alam kung makakaalis pa ba siya sa islang yun. Hindi pa nga rin malinaw sa kanya kung ano ang plano ni Ram sa kanya. She dismissed the thought on her head and just ate her breakfast. Nagtungo si Ram sa isang silid sa kanyang bahay. Yun ang kanyang library. Nandoon ang mga collections niya ng book, ang kanyang computer set, kanyang CCTV monitor at iba't ibang gadgets niya, tulad ng cellphone, iPad, tablet, laptop. Ginagamit niya ang mga yun kapag nandun siya sa kanyang isla. Kapag nagbabakasyon siya doon, ay nakahanda na ang mga gamit na yun upang hindi siya mawala ng connections sa labas ng isla. Nang mapasa kanya ang islang yun, ay sinigurado niya na ang pagkakaroon ng means of communication doon. May cell site sa islang yun, kaya nagagawa niyang makagawa ng tawag sa kanyang mga kaibigan kahit nasa isla siya. Dinampot niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Matagal bago sumagot ang numerong tinawagan niya. Hello? Sabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya, halatang bagong gising. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Hello, Trev.
Oh, Ram, napatawag ka. Aga-aga po. Reklamo nito, hindi naman sa pagalit na tono. Trevor's his best friend and a business partner also. 8:30 na. Hindi na maaga yun. Tanghali na loko. Makaloko ka naman dyan. Ano bang ginawa mo kagabi at napuyat ka? Tanong niya kahit may idea na siya kung anong dahilan ng pagkapuyat nito. His best friend, Trevor, was a well-known playboy. He was a womanizer. Alam mo naman siguro kung bakit. Let me guess. You got laid with 2 women? Kaya ka napuyat siguro ng husto, no? Tama ba ako? You're wrong, buddy. You mean, you didn't have that last night? That's miracle. No, I mean, yeah, may ginawa ako last night. But not with 2 women. Makahulugang sabi nito. Oh, I get it. Sa lalaki, di ba? Is that what you mean? Loko ka pre. Hindi ako bading, no? Sigurado ka? Grabe ka pare. Alam mo kung anong totoo. Bakit hindi mo pa kasi ako diretsyahin? Anong ginawa mo kagabi? Bar hopping? Yes, but after that, alam mo na, 4 na babae. 4 na babae pare, grabe. Nag-acrobatic kami kung saan-saang bahagi ng kondo ko. Parang gusto ko pa nga eh. Napapailing siya habang natatawa. Hindi kayabangan ang sinasabi nito. He was telling the truth. Kilala niya ito. Ito yata ang kilala niyang hindi nakokontento sa isa. Masiba ka talaga. Pare, pagdating sa babae I bet ubos na ubos ang lakas mo ngayon. 4 din yun. No. Handa pa nga ako sa susunod na round. Loko, lakas talaga ng resistensya mo. Okay, so bakit ka napatawag? You need anything? Yeah, may gusto sana ako ipagawa sa'yo. Sure, ano ba yon? Gusto ko sana magpadala ka dito sa isla ng mga new groceries. Naubusan na kasi ang laman ng ref. Kailangan ko ngayon ng maraming stock dito. Alam mo naman siguro kung bakit, diba? Magtatagal ako ng 1 month and a half. At saka kasama ko rin dito si Catherine. Catherine? Catherine who? Catherine Aguirre. I bet kilala mo siya. Yung model at socialite. Kasama mo siya dyan talaga? Yes, pero huwag mong ipagsasabi. Walang dapat na makaalam na nasa isla ko siya. Di ba nawawala siya? Inireport kagabi sa TV News na nawawala siya. Bakit siya nandyan sa'yo? Nagtanan ba kayo? Hindi. Hindi? Yes. Pinadukot ko siya. What? Pinadukot mo si Catherine Aguirre? Bari, bakit mo ginawa yun? Pwede ka makulong sa ginawa mo. I know, kaya nga dapat itigom mo ang bibig mo, buddy. Kung ayaw mo makulong ako. Ano ka ba naman, pare? Ngayon ko lang nalaman na may pagnanasa ka sa Catherine na yun. Kaya pala tuwing nakikita mo ang billboard niya sa EDSA, halos lumawa ang mga mata mo. Napabuntong hininga pa ito. Ay, makakaasa ka na. Natahimik ako, pre. Thank you, buddy. You're welcome, pre. Huwag ka mag-alala. Makakarating na baka mamayang hapon yung hinihingi mo. O siya, sige. Pinutol na niya ang tawag at nagpakawala ng buntong hininga. Maya-maya binuksan niya ang maliit na drawer sa mesa niya at mula doon kinuha niya ang litrato ni Catherine. Nakuha lamang niya yon sa internet. Sa litratong yon, nakabikini lamang si Catherine. Kuha yon sa Aguirre Island 1 year ago. Nakangiting tinitigan niya ang litrato, no doubt that she is the prettiest woman. She has a classic beauty. Napakaganda din ang katawan nito. Guitar-like figure. At kung sasali man to sa competition ng katawan, panigurado panalo ito. Napangiti siya nang maaalala niya ang panaginip niya kagabi. In his dream, pumasok si Catherine sa kwarto niya. Naglakad papunta sa kanya. Na tila isang diyosa. Yes, she looked like a goddess from the other world. Nakakaakit, nakakabighani. Yun ang tingin niya sa dalaga. She was every man's dream. Umakyat ito sa kama. Sumasayaw ang bewang at nangaakit. Kapag kuwanay, may hinubad ito. Napasinghap siya lalo na nasabihin nitong, "You're mine, Ram." "Yes, baby, I'm yours." Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay nito, na humawak kung saan. Paramdam niyang malapit na siya. Malapit na malapit na. Ngunit naputol ang kanyang panaginip ng tumunog ng malakas ang alarm clock. Napakagandang panaginip yon. At kahit na kay bilis matapos ang panaginip niya, nagbigay yon ng kasiyahan sa kanya. That is a great start of his day. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na yon? Bakit sila magkapareho?